Hello everyone, welcome back to Kurachang Nurse. So you can follow me dito sa YouTube, sa Rumble, sa TikTok. Meron din akong Facebook and Instagram. Yung Facebook ko naka-deactivate siya sa ngayon. So abangan nyo na lang, inaayos ko pa siya. So ngayon, ang topic ko is about yung pag-start ng pag-e-empake. Kailan ba mag-start na mag-empake? Especially kung ikaw ay may kasamang malaking pamilya. Okay? Kasi ang kadalasan iniisip ng iba, syempre bakit nga naman maghahanda ng maaga, or hindi mo muna iisipin yun kasi wala pa namang interview. Pero ang masasabi ko sa inyo is, pag nandoon na kayo sa final stages ng inyong visa application process, para sa mga nurses to, clarify ko lang, hindi ko kasi alam pag sa ibang profession or ibang visa, hindi ko alam kung paano yung mga diskarte dyan. Pero sa aming mga nurses, good thing na naisipan kong mag-start ng mag-empake, bumili na ng mga maleta. Nandoon pa lang ako sa DQ stage. Ibig sabihin documentarily qualified. Na-approve na ng NVC yung mga documents ko. So, ibig sabihin alam ko na anytime soon magkakaroon ako ng visa interview. Pero syempre hindi ko alam kung kailan. Minsan yung iba inaabot ng taon bago maka-visa interview from the time na na-DQ sila. Kasi nung time na yon, current kasi yung visa bulletin. So para dun sa mga terms na binabanggit ko, meron akong pinangako sa inyo na magki-create ako ng video about dun sa mga jargon na ginagamit namin sa pag-i-immigrate. May mga jargon kami like PD, ang ibig sabihin nun priority date, pag sinabing DQ, documentarily qualified, pag sinabing ID, interview date, mga ganyan. Yung iba gawa-gawa lang namin, parang shortcut lang namin. Yung iba naman talagang legit siya na jargon for immigration. So chika ko sa inyo, magre-research muna ako para marami akong words na may share. So yun nga, balik tayo sa pag-e-empake. So naisipan ko, dahil yung visa bulletin is current, ibig sabihin hindi siya retro, o yung mga terms na naman yun. Tsaka ko na sasabihin, ibig sabihin nun, maaga kang paano ba? Lahat ng mga may priority date ay ipaprocess at anytime pwedeng tawagan for visa interview. Hindi katulad pag tinatawag na retro or naka-retrogression, may particular month and year lang yung pinaprocess. For example, nakalagay doon, mga priority date for the month of May, year 2020. Diba? May 2020 lang yung mga pinaprocess. May 2020 lang yung may possibility na matawagan or ma-email for a visa interview. O mga ganyan. O, saka ko na siya i-share. Ayoko muna magpaka-technical. Baka mali pa yung ma-share ko sa inyo. So yun lang, yung pag-e-empake lang muna. So ang ginawa ko, dahil tatlo kami, may dalawa akong anak na nung time na yun minor pa yung bunso ko, tapos yung panganay ko 20 years old. And syempre first time nilang magta-travel sa labas ng bansa, at the same time wala nang balikan, kumbaga immigration na agad-agad. Wala silang kasi may plano dapat kaming mag-tour, kaya biglang nag-pandemic, so wala silang naging biyahe prior to that, prior to our travel to the US. So wala silang kamalay-malay, hindi man gala yung mga anak ko, masyado silang sheltered, alam mo yun, ewan ko, ganun talaga siguro akong nanay. So wala silang kamalay-malay sa mga pag prioritize ng dapat dalhin, ganyan. So pag kinausap ko sila, sabi ko 2 maleta lang na tigga ganitong kilo. So may required na timbang. Ayoko nang sabihin dito, baka mali pa yung masabi ko, pero may required na timbang ang bawat maleta. So 2 lang yung luggage na pwede mong dalhin, plus meron kang hand carry. So i-search mo rin yun sa iyong magiging airline, or sa may mga general info naman. Halos lahat ng airline pare-pareho ang requirement pagdating sa timbang ng mga maleta. So ganun yung gawin mo, yung size ng maleta, yung bigat ng maleta mo, yun yung bibilin mo. So 2 bawat isa sa inyo. So ang binili ko is 6, kasi 3 kami. 6 na malalaki, tapos meron kaming hand carry na maliit na maleta. So 6 na malalaki plus 3, so 9 na maleta. Isipin nyo yung 9 na maleta, pag binili nyo yun ng isang bagsakan, ang hassle din. Kasi syempre hindi naman mura yung maleta. I mean, mura lang yung maleta namin, pero 'di ba, 9 pa rin yun. So why not
unti-untiin mo. Halimbawa 1 year before, sa tingin mo 1 year pa yung aantayin mo, mag-utay-utay ka na. O isang maleta ngayon, next month isang maleta ulit, lalo na pag hindi ka naman high income earner. O isang maleta, isang maleta, isang maleta, hanggang sa maipon mo. Kung 4 kayo, kahit baby pa yan, i-maximize mo yung need ng i-maximize mo yung luggage allowance nung baby mo, kasi sayang naman, marami ka pang madadala. So ayan, buwan-buwan or every other week pwede kang bumili ng maleta hanggang sa makompleto mo yung required na number ng maleta mo. Tapos gumawa ka na ng listahan sa bawat bata or bawat household member. O ito yung kailangan. So for example, yung sa akin ginawa ko, t-shirts, halimbawa 10 piraso, 10 pirasong ganyan-ganyan, 10 pirasong pambahay, 10 pirasong pang-alis. So iniwan ko na yung pinaka-tsakang damit nila. So yun, inisa-isa ko lahat ng damit, yung pinaka-tsakang damit maiwan na. Yung mga magaganda pa na ayoko nang dalhin, binenta ko, nag-live selling talaga ako. So ganun, gawa ka ng listahan. So mag-start ka sa mga basic like top, pants, shorts, blouse, jacket. Gawa ka ng listahan. Underwear, may pantit bra, brief sa mga lalaki, merong medyas, o lahat kayo may medyas. So tigi-ilan, dapat yung count nandun. So bawat maleta, merong kanya-kanyang listahan kung kanino siya nakapangalan. Tapos ang gagawin mo, yung mga hindi na masyadong ginagamit pero gusto mong dalhin, pwede mo nang isilid ng unti-unti doon sa mga maleta. So every time magdagdag ka ng magdagdag. Pag malapit na kayo, halimbawa may visa interview, may interview date na kayo, or meron na talaga kayong date ng alis, doon ka na magpa-final check. O at least hindi ka nagahol na gahol. Isipin mo kung ginawa mo yun ng isang bagsakan, edi sobrang gahol na gahol ka. So ang gagawin mo na lang, finalize mo na lang kung tama ba yung nasa listahan mo, o kung may dinagdag ka, may minus ka, i-correct mo na lang yung mga nandun. So yung mga anak mo naman, balang araw, hindi balang araw, by the time na nandito na sila sa Amerika, nandito na kayo, hindi na sila mahirapan maghanap or maghirapang isipin kung ano yung mga dala-dala nila, kasi may listahan ka na. At saka syempre, i-orient mo din sila kung ano yung nandun, o kaya kasama mo sila sa pag-e-empake. Kasi bakit hindi mo pwedeng, hindi porket malalaki na sila ay hindi mo na sila i-guide. Kailangan mo silang i-guide kasi mga bata yan, kumbaga may mga iba yung priority nila. May mga bagay na gusto nilang dalhin pero hindi naman kailangan. Sayang yung space. Kaya yung mga anak ko, may mga bagay na gusto nilang dalhin pero kailangan nilang timbangin kung ano yung dapat dalhin at hindi. Hindi pwedeng lahat ng gusto nila dadalhin. Ganon. So, kailangan nyo silang igabay para ma-maximize nyo. Tsaka, kailangan saktong-sakto yung timbang, kasi pag nandun kayo sa airport, hassle. Pagka sobra-sobra yung timbang nyo, magbubukas kayo ng maleta doon, magtatapon kayo ng gamit. Di mas maganda kung nabenta nyo or napamigay nyo na lang. Diba? So yun yung tip ko sa inyo. Huwag kayong one time, big time mamili at maghanda. Kailangan ahead of time, utay-utayin nyo na lahat ng klase ng pag-eempake. At ito pinaka-importante, maglaan kayo ng maleta para sa mga delata. Kailangan nyo yan para sa survival mode nyo. Maliban lang kung sobrang dami nyong pera na bibiyahe. Pero delata, mga noodles, mga goods dito, katulad ng mga pansit canton, ano pa ba yung mga hindi mo masyadong makikita maliban pag pumunta ka sa Asian market na ang mahal dito. Mga shampoo, yung shampoo, pwede. Shampoo na kahit mga nakasachet, lagay mo dun sa spare na maleta. Pwede yun sa mga isi-check-in, wag lang sa hand carry. So yun, maglaan ka para doon, kasi it will save you for how many weeks, para sa mga dollars na pwede mong gastusin ay mai-save mo na lang. Ito pa, ano ba yung pinagsasabi ko? Basta makakatipid ka, yun. Bakit ko pa in English kasi? Charing. So yun, pagdating naman sa yun nga, mga dilata, mga pagkain, i-search nyo na lang dun sa website ng airline ninyo kung ano yung mga bawal dalhin, mga pwedeng dalhin. Pero
Ang masasabi ko lang, mga regular na delata, walang problema, madadala yan. Pero syempre, titimbangin pa rin yan. So yun lang, make sure lang na maayos yung pagkakatimbang. Pwede nga yung mga pagkaing luto, halimbawa gusto nyo magbaon ng adobo, pero syempre i-seal nyo ng bonggang-bongga. Dun sa hand carry naman, 7 kilos yung pwede. 7 kilos yung pwede ilagay sa hand carry. So ang suggestion ko, yung hand carry ninyo, maglagay kayo ng bihisan ng pang at least 2 days para kung sakaling ma-delay yung inyong mga gamit, ma-delay yung inyong mga check-in items, at least may bibihisan kayo, hindi kayo mahihirapan. So ang ginawa ko, may pangbahay ako at the same time may scrubs yung pang duty ko para sure na just in case ma-delay, pero hindi naman kami naka-experience ng delay. So ano pa ba, yung OOTD, importante yun, lalo na pagka halimbawa MedPro employee ka at ikaw ay magstay sa Florida. Syempre 1 month kayo doon, or kami kasi 5 weeks kami doon. So syempre after ng inyong training, gagala-gala kayo niyan, pupunta kayo sa beach, pupunta kayo sa mga resto, pupunta kayo sa mga magagandang lugar doon sa Florida. Syempre gusto mo naman ng may maayos kang OOTD, so iplano mo na yan ahead of time. Kasi pagka promise talaga, as in from the time na malaman mo yung interview date mo, from the time na to the time na interview date mo na at meron ka ng schedule na pag-alis, sobrang stress na. Kasi isipin mo na yung medical. May medical bago mag-interview, may medical pa si MedPro after that. Iba pa yung pa-medical ni MedPro. Tapos, may PIDOS pa. Ang dami mo pang gagawin, i-check mo yung booking mo kung tama ba yung oras, i-orient mo yung buong pamilya mo, ganito yung gagawin, magpa-plan kayo ahead of time para very smooth yung biyahe nyo. Ganun yung ginawa ko, kaya very smooth yung biyahe namin. So yun pa, para sa mga may pamilya, kasi tayong mga nurses lang yung libre sa biyahe, libre sa airfare. So ang gagawin pa is magbubook ka ng ticket nakapareho ng itinerary ng binook ni MedPro. Kaya nung time na yun, ang ginawa ko is sabay kami, habang nagko-call kami nung ERM ko, yung employee, ano ba yung ERM? Basta manager ko siya. Parang siya yung journey guide ko siya. Ano ba? Nakalimutan ko yung ERM, yung ibig sabihin nun. Pero yun nga, yung sabay kaming nag-book ng aking ticket tsaka ng ticket ng mga anak ko para pare-pareho kami ng date, ng itinerary. At ang maganda doon, nakapag-book ako ng magandang lugar, napili ko yung medyo maluwag yung legroom para sa amin, lalo na yung biyaheng from Dubai to US, kasi may layover kami sa Dubai. So yung medyo yung pang Manila to Dubai, medyo ang sikip ng aming legroom. Syempre economy yan. Pero yung legroom namin na napili from Dubai to US, at yun yung mas mahaba, ay doon kami sa pinakalikod. So wala nang tao sa likod namin. So yun, maluwag yung legroom doon sa part na yun. Medyo CR lang yung likod mo, pero okay, hindi naman masyadong nakakaabala kasi wala naman kaming naririnig. Sobrang peaceful naman doon sa place na pinagpwestuhan namin. So yun lang yung chichika ko sa inyo. Sana naman may napulot kayong aral, kahit ganitong lutang na lutang ako, kasi 7 days a week akong nag-work ngayon. Rumarakit ako ng bongga kasi may goal ako. Chichika ko na lang sa inyo later. So yun lang po, bye!